Hello! Sa part 17 ng ating video series na ito ay tinalakay naman natin yung nilalaman ng Section 9 ng Republic Act 3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices, at ito naman yung mga parusa kung sakaling nag-violate ka ng mga provisions ng Republic Act 3019. So ngayon, tatalakayin naman natin kung paano naman kaya ina-apply ito sa totoong buhay. Well, mayroong actual na kaso na dinesisyonan ng ating Supreme Court patungkol sa Republic Act 3019. Sa kasong ito, ang sangkot sa kasong ito ay isang OIC ng Regional Executive Director ng DENR, Department of Environment and Natural Resources. So itong OIC na Regional Executive Director na ito, mayroong pumasyal sa opisina niya na tatlong lalaki. Ito yung mga naging complainant. So pumasyal siya sa opisina ng regional director na ito para makipag-usap tungkol sa plano nila na makakuha ng free patent title. Tapos doon sa discussion sa opisina ng executive director na sangkot sa kasong ito, kasama sa napag-usapan nila doon na manghingi siya ng 2.5 million bilang consideration sa pag-grant niya, para mag-grant yung application ng bumisita sa kanya, para mag-grant yung application nila for free patent title. So yung mga yung mga complainant na bumisita, pumayag naman sila na magbigay ng ganun para lang makuha nila yung gusto nilang title. Tapos nakiusap sila na pwede bang hulugan. So nagkasundo naman sila na bayaran ng hulugan. So makalipas ng ilang araw, tumawag na yung Regional Executive Director doon sa isa sa mga pumunta doon na manghihingi na siya ng 500,000 para pangbayad daw sa biyahe niya sa Manila para maproseso na yung application nila for free patent title. So ang ginawa, nagbayad naman sila sa kanya ng 500,000. Tapos ang ginawa nung executive director, nag-issue siya ng cash voucher para patunay na nakatanggap nga siya ng 500,000 mula doon sa tatlo. So pagkatapos ng magbayad ng 500,000, nagpa-follow up na sila palagi doon sa regional director kung doon sa kanilang application, pero lagi lang silang sinabihan na maghintay lang ng mga 2 to 3 months. So ganun ang nangyari palagi tuwing magpa-follow up sila. Hanggang sa tumawag na naman ulit itong regional director at nanghingi na ng 1 million para doon sa napagkasunduan nilang 2.5 million. So humingi na siya ng 1 million. So ang ginawa naman ng tatlo, dahil yun na nga ang napagkasunduan nila, nag-issue sila ng cheque na worth 1 million. Binigay nila doon sa executive director. So ang ginawa naman ng executive director, regional executive director, ng DENR, nag-issue naman siya ng check voucher para patunay na nakatanggap siya ng ganong halaga ng cheque. So kahit na nakapagbayad na yung tatlo ng 1.5 million, wala pa rin nangyari sa kanilang application for free patent title, nakapending pa rin. So dahil doon, nagsampa na sila ng reklamo laban sa regional executive director na ito ng DENR. Finailan nila ngayon ng kasong paglabag sa Section 3C ng RA 3019. So kung nasundan ninyo itong video series natin na ito, ang Section 3C, ito yung isang government official na directly or indirectly nanghingi ng pera sa isang tao bilang kapalit. Kung halimbawa itong official na ito ay mayroon siyang kakayahan or authority na mag-issue ng mga title, licenses. Tapos para mabigyan ka ng license, manghingi siya para mag-grant yung application mo. Halimbawa ng license or permit, manghihingi siya ng pera in consideration para mag-grant yung application mo. Ito yung nakapaloob sa Section 3C. So ito yung kinaso ng tatlo laban doon sa OIC Regional Executive Director na DENR. So ang nangyari, nung nagkakaso na isampa na sa korte yung kaso, ang naging depensa naman nung executive director, regional executive director, sabi niya na hindi naman totoo, itinanggi niya, dinideny niya
na nanghingi siya ng pera doon sa tatlo at dinideny niya na nakatanggap siya ng pera mula sa kanila. Dinideny niya na nakatanggap na siya ng 1.5 million. At sinabi niya na ginagawa lang nila yun, pinafile lang nila yung reklamo na yun para siraan siya. Sirain yung kanyang pangalan, sirain yung kanyang integridad. At saka, yun namang mga akusasyon nila, wala naman silang corroborating witnesses, wala namang ibang testigo at wala rin silang mga dokumento na pinipresenta para patunayan yung akusasyon laban sa kanila. So yun naman ang nagiging depensa nila. Hanggang sa nakarating yung kanilang kaso sa Supreme Court. Tapos, ang sabi ng ating Supreme Court, kinonvict ng ating Supreme Court itong Executive Regional Director dahil sabi ng ating Korte Suprema, malinaw na itong Executive OIC, Officer in Charge, Regional Executive Director ng DENR ay isang public officer. Tapos, siya ay may kakayahan na mag-issue or mag-grant ng application for free patent title. Tapos, direkta siyang nanghingi ng pera doon sa tatlong applicant. 2.5 million ang hinihingi niya. Direkta siyang nanghingi. At pang-apat, yung hinihingi niyang pera ay consideration yun. Yun yung magiging kapalit para mag-grant, para ma-approve yung kanilang application for free patent. So, pasok na pasok. Sabi ng ating Supreme Court, yung nang ginawa niya doon sa provision ng Section 3C ng Republic Act 3019. Kaya na-convict ito at naparusahan siya ng 6 years and 1 month imprisonment dahil lang doon sa panghihingi niya ng kapalit. So isang mataas na opisyal na ito, tapos nakulong lang dahil sa ganung klaseng gawain. So yan po, ganun po ina-apply ng ating Korte Suprema ang provision ng Republic Act 3019 sa aktual na kaso.